Sabi nga, kung ibigay mo ang iyong kamay, di ba nga, daliri, palad, siko, hanggang buong katawan, hindi natin alam, alipin na pala tayo ng mundong ito. Alipin na tayo ng kaaway. Bakit ba natin hahayaan na ang kaaway ang siyang maghari sa ating buhay? Di ba nga, kailangan natin na manatili sa presensya ng Lord. Kailangan nating manghawak sa kanyang salita. Kung ang Panginoong Hesus nga, saan siya nagkuha ng lakas para mapagtagumpayan niya ang kaaway? Di ba sa kanyang salita? Ano sabi ni Lord kay Satan? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi maging sa salita ng Diyos. Ang Diyos na may sabi nito, bakit hindi rin natin tularan ang ating Panginoon? Sapagkat ang Panginoon ay nagbigay ng isang halimbawa sa atin na ang kanyang salita ay isang kalakasan sa ating mga buhay. Isang pagpapala sa ating mga buhay. Isang proteksyon sa ating mga buhay at isang sanggalang upang mapagtagumpayan natin ang kaaway. Diba? Sabi nga ni Lord, labanan natin ang kaaway at lalayuan niya tayo. At huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito sapagkat ito ang magiging dahilan upang tayo ay malalayo sa ating Panginoon. Kailangan nating maging busy, kailangan nating maging abala, hindi sa sanlibutan, kundi sa gawain ng ating Panginoon. At ang benepisyo nito ay ang kalakasan ng ating buhay espiritual. Kailangan nating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Kung may paanyaya ang Panginoon, pakinggan natin. Kung tayo ay inuutusan ni Lord, gawin natin. Napakahirap ang maging servant ni Lord. Kasi hindi natin alam kung sino ang makikinig. Hindi natin alam kung sino ang isusuko ang kanilang buhay para sa Panginoon. Pero kailangan nating sumunod dahil ang kaharian ng Lord ay naghihintay. Kasama tayo bilang mga anak niya, may obligasyon tayo na gawin ito, na dalhin sila sa presence ni Lord. Kailangan nating maging busy para sa gawain ng Panginoon at hindi sa sanlibutan.